Alam niyo, sa totoo lang, kung kayo maglilingkod sa Diyos, kaya lahat pa po ng privilege, ibigay mo sa akin. Pero uncertain ako sa gagawin ko, I will resign. I will stop serving God. You know why? Mahal ko yung kaluluwa ko. Tapos ang daming tao nasa ilalim ko, ipapahama ko. Paano ko sisigmurain yun? Kaya pag sinabi kasi naglilingkod ka sa Diyos, lingkod ka ng Diyos, ang mahalaga sa ikaligtasan ng sino man. Hindi pakiramdam at pakiramdam nila at gusto nilang mangyari. Dahil kung papabayaan natin ang bawat isa sa inyo sa gusto niyo mangyari, walang mangyari sa buhay niyo. Ang pinakamaganda'y papangyarihin natin ang lahat ng bagay ng ayon sa salita ng Diyos. Huwag po natin itong bitbitin lang para sabihin tayo pa'y pupunta lang dyan. Read this day and night, night and day, till His word consume you. And you live in that unshakable faith of Jesus Christ. Amen. Kakalungkot, ang daming pastor, magbabasa lang siya ng Bible pag magtuturo siya. Napakapangit na ehemplo. Yung mga full-time sa iba't ibang fellowship, magbabasa ng Bible kasi magtuturo siya sa cell group. Yung iba magbabasa ng Bible kasi ang dami niyang problema. Wala na nakatulong sa kanya. Doktor, hindi siya napagaling. Albular, espiritista, mga koneksyon niya sa negosyo, mga politiko, kilalang tao, yung lahat ng kinakatigan niya. Saka lang siya tatakbo sa Diyos. What a mistake. Let me remind you 1,000 times, 1,000,000 times, living like Jesus family. Si Jesus ang salita niya, hindi niyo alternative. Siya ang buhay niyo at kahulugan ng buhay niyo. Hindi siya pwedeng ipagpalit kahit kanino. Kung kayo po'y seryoso sa kaligtasan ng kaluluwa niyo, magpakaseryoso kayo lalo ngayon. Inuulit ko po, tumatakbo pa na, hindi tayo nagbibilang rito ng New Year, New Year, New Year, New Year. Anumang araw, anumang oras, bago mag-New Year o hindi na dadating ang New Year, alis na tayo rito. At lahat ng plano niyo sa buhay is useless. Ang pinakamagandang gawin natin ay kunin ang kalooban ng Diyos at gampanan nito. And that is your success. Ay kung kayo magpapayaman sa abroad, ang dahilan nyo lang ay para yumaman, na to Pinas the Gospel, kinakaawa ko kayong lahat. Ipag-aayuno ko at mananalangin ako hanggang ma-form ng Lord sa buhay niyong lahat at bumukas yung isip niyo. Your plan is not good, it's so bad. It's dangerous to your soul. You cannot live without Christ. Hindi kayo pwedeng mabuhay na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Please listen carefully. Hindi kayo pwedeng mabuhay. Kung paano ang isda, kahit malaki siya at magaling lumangoy, pag wala sa tubig yan, mamamatay ang ganyan ang mangyari sa inyong lahat. At isang reason niya, ba't kayo dinala na Lord sa ministeryong ito sa tamang tao, tamang turo, at tamang mandate para iligtas yung kaluluwa niyo. Hindi naman lahat na nangangaral ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Marami dyan nagpapayaman lang. Pag mayaman na siya, wala siyang pakialam kung makaating kayo. Hindi, basta mayaman na siya. Wala siyang pakialam kung mag-backslide kayo riyan, kung anong klaseng gawin yung pamumuhay. Wala siyang pakialam. Sasabihin niya pa nga, the Lord loves you so much. The Lord loves you so much. Lalo niya po pong in-empower po itong mga backslider para manatili sa backsliding. Why should I turn around away from my backsliding? The Lord loves me so much. What a false comfort. Are you still there? Are you still there? Kung meron puntagang papasok sa bahay niyo, i-comfort niyo ba o papatayin niyo? Lahat ng kasalanan hindi kino-comfort, pinapatay.